Magandang araw sa inyo mga kababayan. Ako po si Banat Bay at ngayong araw na ito medyo lilihis tayo ng konti sa mga issue na politika ha. Medyo dito tayo sa mga kamote. Favorite ko to mga Favorite ko tong mga animal na to eh. Kasi itong mga animal na to, ito ang salot sa lipunan eh. Salot ho ito sa karsada eh. Ako, naniniwala ako isa ito sa mga dahilan kung bakit ang bayan natin eh sobrang traffic. Dahil dito sa mga animal na mga kamote riders na to. Ay, hindi ito lang pag-usapan natin ito. Kasi ang tagal na ho natin itong pinag-uusapan eh. Lagi ho natin itong binabanggit dyan sa marilaki na yan eh. Inantay nyo pang mamatay itong ilang kababayan natin bago kumilos tong putang. Alam mo, sorry medyo mainit ulo ko dito eh. Pagpasensyahan nyo na, medyo I'm not in the mood for dancing. I'm in the mood na para talakan tong mga kamote riders na ito eh. Kaya nga alam mo, ang wish ko talaga pag ako naging congressman o di kaya naging senador, bitay sa mga kamote riders. Yan po talaga ang atin pong ipapasang panukala. Alam nyo kung bakit? Kasi daig pa ho nila yung mga kriminal na mamamatay tao. Bakit kanyo? Kasi yung mga kriminal na mamamatay tao, kilala nila yung papatayin nila. Tinatarget nila. Talagang pinag-iisipan nila, ito, papatayin ko ito. Ito mga tarantadong mga kamote riders, hindi yun nila kilala yung mga napapatay nila. Mga nadadamay lang talaga itong mga ito dahil sa pasikat, katarantaduhan nila, 'di ba? Para lang masabi, may motor ako, magaling ako, ganyan, lumilipad ako. Ako si Superman, 'di ba? Yan ang katotohanan diyan itong mga kamote riders na ito. Ito yung mga mamamatay tao. Una-una, hindi ko nga maintindihan kung bakit walang ginagawa ang gobyerno natin eh. Pero alam mo, ngayon ko lang naunawaan kung bakit walang ginagawa ang gobyerno natin sa kamote riders. Hindi, ngayon ko lang talaga naunawaan ha. Bakit kanyo? Yung gobyerno natin hindi alam yung Marilaki. Tanga ka na lang talaga pag di mo alam yung nangyayari sa Marilaki. Hindi, especially ito mga kababayan, especially if you are a rider, especially if you are in the authority, ang tanga-tanga mo na lang kung hindi mo nalalaman na maraming nagkakarera dyan sa Marilaki, ang tanga-tanga mo na lang pag wala kang alam sa mga banking dyan. Anak kayo ng weteng. Pasensya ka na dapat mag-resign ka na. Kung hindi nyo nalalaman yan, napabaya kayo niyan. Kung every weekend pala may ganyan, kasi hindi mo alam, sa area mo of operations, there's something wrong with your management. No? Yan ang tunay na problema. Yung LTO, walang kaalam-alam. Yung mga ignoranting, mga tatanga-tangang LTO dyan sa area. Responsibilidad nyo yan eh. Responsibilidad na siguraduhin na ang mga binigyan nyo na lisensya ay sumusunod sa batas. Responsibilidad nyo yan. Kaya nga po kayo Land Transportation Office. Kaya nga kayo Department of Transportation, mga inutil. Dahil sa inyo marami nang namatay. Dahil tatanga-tanga po kayo. Dahil dahil po kayo ay mga tamad. Diba? Yan ang katotohanan eh. Kung bantayan nyo yan. Pag may nakita kayo tandaan ninyo, ang lisensya po ay pribilehiyo lang yan na ibinigay sa atin. So kung meron kayo nakita dyan, na alam nyo na laging tanggalan nyo ng lisensya. Kung walang lisensya, tanggalan ninyo ng ORCR. I-impound nyo. Yan ang problema sa inyo LTO eh. Magre-react lang kayo pag marami nang namatay. Pag nagte-trending na, pag hindi pa nag-trending, wala kayong gagawin. Banat ba? Ano ba yung sinasabi mong yan? Masyado ka naman galit na galit. Hindi ho kasi meron nag-ala Superman ho dyan eh. Diyan sa Marilaki may nag-ala Superman. Hindi ho naman first time yan eh. Alam na ho ng kalakar. Kaya nga ang daming mga dyan eh. Mga kamote vloggers dyan eh. Oo.
Alam nyo ba na ang daming kamote vloggers dyan? Ano ang kanilang binablog? Yung mga sumisemplang. Oh, di ba? Tuwang-tuwa sila sumisemplang. Pinagkakakitaan nila yung mga animal na sumisemplang, di ba? Yan ang trabaho niya mga yan, pagkakitaan yung mga tanga, oh, di ba? Oh. Tas don't tell me, hindi nyo alam, LTO? Kalat na kalat yan sa Facebook, sa social media, sa YouTube. Ano ba pinanonood nyo? Ornhub? O kaya yung Orn? Ornhub mo o yung Orn ang pinapanood nyo? Hindi nyo alam na meron nagbabanking dyan? Hindi nyo alam na may nagsusuperman dyan sa Marilake? Ano kayo? Ha? Iimbestigahan din ng Land Transportation Office o LTO kung mayroong kapabayaan ang kanilang mga district office. Oo, sigurado. Pabaya yung district office. Alam mo, mag-resign na kayo. Alam mo kung nangyari ito sa Japan? Sigurado ko yung pinuno nila, yung nangyari ito, LTO rin ang pangalan. Yung mismong chief ng LTO, sigurado ako nag-resign na. Hindi walang biro. Sigurado ako nag-resign na yung kung sakasakali nangyari ito sa Japan. Bakit? Ito kasalanan, hindi, alam nyo, kasalanan ito ng mga tao, number 1, ng mga rider na talagang kamote. Kasalanan din ito ng mga tumatambay dyan. Kasi kung wala naman tumatambay dyan, wala magpapasikat dyan. Sige, sabihin na natin meron pa rin kahit wala tumambay dyan. Sige, pangatlo, kasalanan din yan ng mga opisyal dyan. Di ba kaya nga tayo nagre-rehistro, nagbabayad kasi para sila ang mag-maintain ng ating mga motorista, mapa four wheel o di kaya mapa motor. Anong ginagawa nila? Inantay muna nila may mag-superman dyan? Mga gago pala talaga kayo Dapat mag-resign na kayo kasi hindi nyo ginagampanan ng trabaho ninyo. Paano nakakaroon ng mga lisensya ito mga kamote na to? Sasabihin nyo, wala naman silang lisensya. Bakit nakakatakbo yan sa karsada? Huwag nyong palusot na walang lisensya yang kaya hindi nyo hinuhuli, wala kayong maano. Bakit nakakatakbo yan sa karsada ng walang lisensya? Bakit magkakaroon sila ng ORCR? Di ba? Hindi nyo tinitingnan, nakamote sila. Motor pa lang, malalaman mo na kung kamote. Pag nakasadsad, pag nakababa na baba, alam mo na kagad ng mga kamote. Di ba? Bakit kanyo? Kasi, alam mo, ang vehicle o ang motorcycle, meron niyang meron niyang physics behind. Physics talaga? Hindi, meron yan. Yung pagkagawa, pagkakurba, yung taas ng gulong. Taas ng gulong na ito lumilipat. Hindi, yung, di ba, yung kasi may mga, naka-lowered. Meron yan Hindi pwede yan. Kaya pagka binago na, minodify na yan, mahihirapan na yung motor. Lalo na kung underbone. Okay? Hindi ko inaapi yung mga underbone pero alam naman po natin na hindi po yan pang karera. Bakit to kanyo? Marami sa mga underbone walang ABS. Di ba? Pag walang ABS, walang probinsyano. Hindi ABS, CBS. ABS, ibig sabihin basta yung anti-brake system, yung gano'n-gano'n. Hindi ko alam kung anong tawag doon Tama ba ako, anti-brake? Basta walang ABS, walang traction control. Ibig sabihin, they are not supposed to do such things. Diba? Kasi nga, pag biglang preno niyan, pipitik yan. Biglang gaganon yan. Hindi siya naka-equip para kumarera. Aside from hindi siya equip para mga rera, hindi karerahan yan. Hindi yan racetrack. So, hindi rin equip yung lugar. Diba? Yung mga dumadaang tao, sasakyan, hindi rin handa. Kaya nagkakagulatan dyan Kaya nga sabi ko nga sa inyo, diba? Dapat bitay yung mga... Kasi alam mo, okay lang sana kung mamamatay kayo lang para mabawasan ng mga kamote riders. Hindi ako sa totoo lang. Kung kayo lang mamamatay ayayin ko pa kayong magmarilaki araw-araw para mabawasan na kayo sa karsada. Sa totoo lang. Pero
Hindi ho di ba? Hindi. At saka una, alam mo na nga marami dyan. Bakit di kayo magtayo ng police station mismo dyan sa harap? Lagay nyo si Marbil dyan, di ba? Tsaka si Torre. May hawak-hawak na masinggan. Di ba si Torre nung lumusob siya kay OJC, may daladalang mahaba? O, papwestuin mo dyan si Torre, di ba? Solve ang problema. Tama, mali. Tingnan ko lang kung sakasakali. O. Di ba? O, ano pa? Ang dami-dami pwede kayo maglagay ng istasyon dyan. O. Bakit wala? Alam nyo nang dyan ng mga kamote, dyan na tumira yung mga yan Kaugnay ng aksidente sa Marilake na ikinasawi ng isang rider noong nakaraang linggo. Ayon kay... Sabi ko nga, kung okay lang talaga, kung mamamatay, yung kamote lang, nandadamay pa kayo LTO Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza II, kung linggo-linggong may mga pagtitipon ng motorsiklong nagkakarera sa Devil's Corner at Manukan sa Tanay Rizal, dapat ay matagal na itong ipinatigil at mahigpit ang ginagawang pagbabantay sa lugar. Ayon kay Asek Mendoza, wala umanong nakakarating sa kanya na ulat hinggil sa ganitong aktibidad. Kailangan pa talaga may mag-ulat sa ento. Kaya nakaupo ka lang sa opisina, nag-aantay ka ng report sa mga tauhan mo. Hindi ka hands-on. Lumayas ka dyan. Wala ka palang alam. Lumayas ka. Layas! Lumayas ka kung wala kang alam. Magantay ka lang sa opisina mo. Kukuya-kuya-kuy ka dyan. Ang bihirang dahilan yan. Eye-opener rin po sa akin, no? I'm not familiar itong mga every weekend na pala ginagawa to, no? Ano ba yan? No wonder. Walang ginagawa yung mga tauhan mo. Wala ka kasing alam. Di ba, ang laki ng problema natin. Wala ka palang alam. Yun ang dahilan mo. Hindi mo alam. Hindi ka hands-on. Sabi ko nga sa inyo It's all over social media. Yang mga bengkininam dyan sa sa Marilake. Bakit to kanyo? Putya, ang daming mga dyan mga mukhang perang mga vlogger dyan na pinagkakwartahan ng ang kamatayan ng ibang tao Sorry ako, ito lang masasabi ko, wala ka sa katinoang isip. Kung isa kang vlogger at tuwan-tuwa kang may nadidisgrasya, tangina mamatay ka na rin. Dapat sa'yo talaga madisgrasya. Hindi, sige nga tanungin ko kayo. Sinong taong matino na tuwang-tuwa pag may nadidisgrasya? Sige nga po, ako nagtatanong lang Ako nagtatanong lang naman. Sinong taong matinong pag-iisip na kontento, maganda to. Uy, tuwan-tuwa pa sila pag kami nag-o-overshoot. Walang taong matinong ganun. Mukhang pera yun. Asahan mo yun. Hindi dapat. Dapat maging advokasya yun na patinuin ang mga tao dyan. Hindi yung tuwan-tuwa pa kayo. Dami ko nakikita, tuwan-tuwa pa sila pag nakakakuha siya. Trending pare yung kuha ko dito sa TikTok, mga tarantado pala talaga kayo Tuwan-tuwa. Kaya tuloy yung mga iba dyan, pasikat. Tuwan-tuwa rin sila. Pare, trending ako, sumemplang ako. Gago. Gago! Di ba? Anak kayo ng weteng, So that's why we are instructing all district officers. Wala naman kasi report, no? Yung kasalanan pa pala ninyo, wala daw kayong report. Yung mga tauhan mo, sisihin mo. Grabing kapalpakan ng LTO to, Grabe itong chip ninyo sa LTO, Mantakin mo, kayo pa ang sisisihin niyo. Wala kasi kayo report, kung ganyan naman pala gagawin ninyo, kukuya-kuy lang kayo sa opisina, mabuti pang umalis na lang kayo dyan. Buti pang lumayas na lang kayo. Palitan na lang ng may hands-on. Ilagay nyo dyan si Busita. Hindi
Sabi ko nga sa inyo, pagdating sa advokasya sa mga riders, ako, honestly, bilib ako sa ginagawa ni Busita. Honestly, bilib ako sa ginagawa ni Busita. Basta yung advocacy niya, mag-focus siya dun sa advocacy niya sa mga riders, saludo ako sa kanya. Walang biro, saludo ako sa kanya kung ipo-focus niya yun, kung papaano mahuli ang mga kamote at tatanga-tangang traffic enforcer. Saludo ako sa iyo, Busita. Pagka sa mga senador, sa pag naging senador ka, yan ang i-focus mo. Tapos yung mga rider na kamote, alam ko hindi mo naman kinukonsinte, saludo rin ako sa iyo. Di ba? Kaya nga, maganda, diyan ka ilagay. Hindi, walang biro hindi ko naman ayaw siyang tumakbong senador. Pero ganun dapat Ang tunay na LTO chief, dapat hands-on. Bumababa ho sa ground, hindi yung nakukuya-kuy lang sa loob ng opisina, mag-aantay ng report, tapos pag may nadisgrasya, may nagpabaya, sisisihin mo lang yung tauhan mo. Di ba? Sayang naman yung binabayad sa'yo. Sayang naman po yung binabayad sa'yo kung kukuya-kuy ka lang dyan. Palitan nyo na lang, ako na. Yun dapat yung mga district offices namin ang naka-tune in sa ground. Then you report it up to us, no? Once Kasalanan nyo. Sinisi pa kayo ngayon ng LTO chief. Ang galing mo rin, kuya? Ang galing mo rin. strike policy ang administrative sanction na pwedeng ipataw sa kanilang mga opisyal na nagpapabaya. Samantala, mahigpit ng binabantayan ng Highway Patrol Group ang area kung saan nasawi ang isang vlogger na nag-ala Superman noong nakaraang linggo. Ito yung tinatawag na manukan dito sa Cuyambay, Tanay, Rizal. Dito nakuwanan yung viral na video kung saan yung... Dahil may nadisgrasya, may namatay, ayan na, pakita na sila. Nagpakita na yung mga tao dyan, yung mga traffic enforcer, HPG, nagpakita na sila. Inantay muna nila may madisgrasya at mag-trending. Kasi sa totoo lang, ang dami nadidisgrasya dyan. Every week, mula nang na-create yan. Dati kasi maliit yan eh. Hindi dati naikwento sa akin, may kakilala tayo dyan, maliit daw yan. Nung lumaki na, nagsimula na yung mga ganyan-ganyan. At ang dami nang namatay dyan. Hindi na nga ho dapat Devil's Corner yan eh. Dapat dyan, Kamotes Corner. Kasi kasi kung may Potatoes Corner tayo, dapat may Kamotes Corner din. Tama, mali. O, di ba? Kaya nga sabi ko nga sa inyo, gusto ko magtayo ng dyan, puninari eh. Para diretso na. Pag namatay na, diretso mo na sa punerarya, tapos doon na lang sila kukunin ng kanilang mga mahal sa buhay. Ganun. Diba? Huwag na kayo mag-alala. Naka-imbalsa mo na to. Diretso na. Para mabilis na. Anyway, ang bilis naman nila magpatakbo, diretso na nakatin sa punerarya, tapos diretso libing na o kaya cremate na. Ang rider ay nag-ala Superman na post. Sa ngayon, meron nang isinasagawang inspection dito yung Highway Patrol Group kung saan tinitignan nila yung mga rehistro ng motorsiklo at yung driver's license ng mga rider. Para sa ilang rider, dapat talaga na mas paigtingin pa ang pagbabantay sa Marilake dahil nga sa pagkakaroon ng karera at iba pang mga nagpapasikat na gumagawa ng iba't ibang stunt. Hulihin nyo na rin yung mga vlogger dyan. Kasi kung hindi naman sa mga vlogger na yan, naengganyo yung mga tarantadong nag-ano dyan eh. Hindi ko nga maintindihan. Ano ba yan? Dyan ba kayo nagde-date? Dyan kayo eto ha. Ayoko talagang kasi sasabihin ng iba, may nangyari na nga disgrasya, inaano mo pa. Hindi. Hindi ko nga maintindihan. Alam nyo ba, doon sa dulo na yon, marami nag-overshoot dyan. Marami talaga nadidisgrasya dyan. Kung may utak ka, kung meron lang naman, di ba? Kung meron lang naman, kung meron ka lang ha, alam mong laging may nag-overshoot dyan ka pa uupo.
Hindi ko magets eh. Sinong taong nasa tamang kaisipan na alam mong laging meron nag-overshoot doon, na alam mo, sabi na nag-overshoot, sumusobra sa kabila. Alam mo, marami na didisgrasya dyan at lumalagpas at dumire-diretso sa mga bangin. Doon ka pa pipwesto. Doon ka pa uupo. Sana kung gusto ninyong magpakamatay, tumalon na lang kayo. Ay, hindi, wag. Wag po yun, wag. Wag. Ano. Habang may buhay, may pag-asa tayo. Lagi yung, pag may problema kayo, eto, hindi ko ito inano. Pag meron kayong problema, lagi niyong tatandaan, meron pang hope yan. Kung mausap kayo ng mga kaibigan ninyong, positibo ang thinking, may spiritual na tayo sa buhay, kausapin nyo. Wag ko kayong mag-ano ng inyong buhay. Pero kung tarantado talaga kayo at gusto nyo nang mauna, pakiusap ko lang, wag na kayong mandamay. Yun lang po sa akin, ha? Para naman na hindi naman po kayo nakakadamay ng pamilya, ng may pamilya. Pati isipin nyo, ha, pag namatay yung isa, hindi lang naman po isa eh. May yung buong pamilya niyan, anak niyan, malay nyo, breadwinner pa yun. Diba, paano na yung pamilya niyan? Hindi nyo ba naiisip yan? LTO, magre-react na lang kayo. HPG, magre-react na lang kayo. Pagka kung kailan na marami nang namatay at nag-trending na, doon na lang kayo magre-react. Ayan ang problema sa ating mga Pilipino, reactionary. Ito pa problema, ha. Dito ka matatawa. Yung PNP chip natin. Ito, yung PNP chip natin. Dating hepe ng HPG. Sigurado naman ako alam niya nangyayari dyan. Di ba? Dating hepe yun ng HPG. Don't tell me hindi mo alam yan. Dahil tanda mo, pinatawag mo pa nga si Mocha. Nagmarilaki dati kami. Tama, nagmarilaki kami. Tapos, meron siyang bilin dun sa mga tiger na, yung sa HPG, na wala dapat sticker, ganyan-ganyan. Hindi alam ni Mocha. Tiger kasi si Mocha, Master Tiger si Mocha. So, may sticker siya ng tiger. Bawal na daw pala yun. Okay? Hindi naman alam ng tao. So, pinatanggal sa kanya ng HPG. So, ibig sabihin, alam ng HPG na ganyan na nangyayari dyan. Diba? Ano ang ginawa mo, Marbil? Pinatawag mo pa si Mocha. Pinakiusapan mo na paliwanagan yung mga kasamahan niyang Master Tiger. Kasi may group chat ang mga Master Tiger at saka Tiger. Yung mga, especially yung mga BMW owners na mga Master Tiger, meron silang group chat. Maraming nagalit nung inutusan niya. Kasi sticker, hindi ho sticker ng HPG, linawin natin. Sticker ng Master Tiger at saka Tiger. Hindi ng HPG, iba yung sticker ng HPG. Okay? Sticker po ng mga Tiger. Ngayon, ang utos ni Marbil daw, tanggalin lahat yun. Sabi nga nung ibang mga Tiger tsaka Master Tiger, sandali. Kaya nga kami nag-aral at pumasa na maging, nag-aral sila sa HPG, nag-training sila sa HPG. Sinaga nila araw-araw yan, training yan, matinding training yan, alam ko yan. Si Mocha nun, umiiyak, gusto nang sumuko sa tindi ng training eh. Tapos bago ka pa maging Master Tiger, kailangan ka nakaloop ng mahabang mahaba. So they deserve that sticker, which is a sticker of their own organization. Hindi sticker ng HPG. Sticker mismo ng organisasyon. Nakiusap lang si Marbil noon time na yon, natanggalin na lang yan kasi may mga gago rin naman talagang mga Tiger na pilingero din naman. Na feeling nila porket nag-training na sila sa HPG, pag umasal sila HPG. May mga ganyan din naman. Meron din naman talaga. But it doesn't mean bawal talaga yung sticker na yun. Para bagang pinakiusapan lang ng HPG, pwede ba tanggalin na natin yung mga Master Tiger sticker nyo o kaya yung Tiger sticker kasi nga inaabuso nung iba. Di ba? Kaya nga nung nakita si Mocha,
Nag-sorry pa nga yung HPG sa kanya. Sabi niya, para nag-okay na sana, napalalagpasin na. Pero sabi ni Mocha, hindi, okay lang. Kasi wala naman talagang, wala namang batas, ika nga. Ibig sabihin, hindi naman po yun. Para bagang pakiusap lang nung HPG hepe na yon na tanggalin nyo na lang muna yan kasi may mga abusado. Oh. Di tinanggalin mo ka. Ang dami nagalit. Kasi nakita sa social media ng mga Tiger at saka Master Tiger. Pinatawag ni Marbillian si Mocha para humingi ng tulong. Kasi panahon ni Duterte ito eh. Humingi ng tulong kay Mocha na, Mocha, pwedeng tulungan mo ako sa mga kasamahan mo na ipaliwanag kung bakit pinakikiusap namin na tanggalin na muna yung mga sticker kasi nga may mga abusado daw. Sa ano yun? Sa Marilaki yun. So alam mo, Marbil, kung anong klaseng kalakaran na nangyayari dyan sa Marilaki. Pero bakit tila ngayon wala kayong ginagawa dyan? Minsan sisipot yung mga tauhan ninyo, yung mga pulis na HPG, minsan pupunta dyan, minsan hindi. Dito ka nga magtataka mga kababayan. Ang kadalasang mga kamote rider na yan, nangyayari yan Saturday, Sunday. Kasi yun yung mga day off nila. Mga walang pasok. Saturday, Sunday. So bakit hindi mo postehan ng 24 oras Saturday to Sunday ng hanggang madaling araw? Ang dami-daming HPG dyan. Yung iba nga, naghahagad-hagad lang eh. Gago! Di ba? Bakit di mo pa postehan yan at hulihin mo yung mga kamote na nandyan? Oo nga pala. Busy ka sa politika. Gago! Busy ka manggipit sa mga kalaban ni Romualdez. Gago! Sir, trabaho din pag may time. Di ba? Huwag palaging Duterte ang iniisip ninyo tsaka si Kibuloy, ha? Sana tuloy-tuloy na para yung mga... Tignan mo, anong sinasabi ng mga rider? Sana tuloy-tuloy na. Kasi hindi na, pakitang tao na naman yan eh. Sawa na kami sa ganyan. Pag may nahuli, pakitang tao. Di ba? Sawa na kami dyan. Susunod para hindi sila makahanap ng na pagkakataon na bumalik na lang dito ng para mas makabahan na rin sila na magpasikat dito sa sa Marilaki. Minsan pag wala nga bantay, gano'n nangyari. Minsan nga makita mo naman yung mga umarorot, mga bumabangking, gano'n. Kaya nagkaroon ng mga aksidente. Samantala, bukod sa HPG, may deployment din ng mga tanod ang lokal na pamahalaan ng baras sa Hindi ko nga maintindihan eh. Hindi nyo nga kailangan. Sa totoo lang, hindi nyo naman kailangan yan. Lagyan nyo lang ng hams. Lagyan mo ng hams yan. Tantarin mo ng hams yung corner. Ang liit-liit niyang corner na yan eh. Ano ibig sabihin na maliit? Kasi ang mga tarantadong nagbe-banking na yan, doon lang naman yung sa pagadun eh. Devil's Corner at saka doon sa, ano ba yun, yung kinain ng manok. Ganon eh. Tantarin mo, dalawa dito, bago lumiko. Tingnan ko kung makabanking pa sila. Di ba? Sabi nung iba, kasi daw tinatanggal daw yung hams. O di, butasin nyo na lang. Hindi, ko sabi kasi tinatanggal din nila yung hams, binabakbak din nila sa madaling araw yan. Ganun ba? Di butasin nyo na lang, lagyan nyo ng uka pa ilalim. Lagyan nyo ng sinkhole. Lagyan mo ng ganun yan. Yung, instead na hams, hukaya mo ng ganun. Kahit maliit lang eh. Kasi hindi ka na makakabanking kahit maliit lang na lubak. Talagang sesemplang ka na. So, hindi mo na gagawin. Alam mo na sesemplang ka pag bumanking ka eh. Kahit maliit lang, to the point na hindi kailangan tumigil ng mga kotse, mga sasakyan, maliit lang. Maliit lang na kapiraso lang siguro. As in, kapiraso lang kahit ganito lang kalaki yan. Ito yung mouse, di ba? Kahit ganyan lang kapiraso, pahabang ganun, no? Tapos, nakauka lang yan. Magkakasunod, mga tigda dalawa dito. Wala nang magbabanking dyan. Kaya na gamitin nyo na may utak nyo.
Puro kasi kayo kuya-kuy sa opisina ninyo eh. Meron pa ako napanood sa isang news, pati daw yung suggestion ng mayor, babaan natin ang speed limit dito. Kahit ibaba mo speed limit dyan, sa tingin mo, hindi magbabanking yung mga ulul na yan? Gar, ayon kay Mayor Wilfredo Robles, pinag-aaralan na nila ngayon na ibaba ang speed limit sa Marilaki. Sir naman, gumamit naman kayo minsan ng Kahit ibaba mo yan, sa tingin mo titigil yan dyan? Pag walang pulis dyan, kahit ibaba mo yan, sir naman nakakairita ka. Minsan talaga nakakairita yung mga binoboto natin eh. Ay na, tanggalan mo ng pulis yan, tanggalan mo ng traffic enforcer yan, sa tingin mo susunod sa ano yan? Yung mga big bike nga eh. Sinabi ng ganito lang speed limit, lumilipad pa rin sa SLEX, sa NLEX eh. Oy, dada, sabi sa'yo, wag kang ganon. Bago! Di ba? Ang lagay mo yung mga tauhan mong kukuya-kuya-kuy din. Yung mga traffic enforcer mo dyan. Maglagay ka dyan araw-araw. Oh. Yung bumbero mo, lagay mo dyan. Bumbero? Bakit na ganun bumbero? Para pag may mabilis, sprayan sila ganun Pag mabilis nakaporma lang sila, pag may mabilis na babangking, sprayan ng malakas. O kaya araw-araw, basahin nyo yan. Tingnan ko lang kung may magbanking pa dyan, kung basa yan. Kaya na kanilang nasasakupan. Mabibilis ang mga patakbo na dito dahil napakaganda nga ng ating lugar na ito. Ayun, yun lang pala gusto yung sabihin, maganda daw yung lugar nila. Marilaki. Ang limit ng speed limit nila ang ginagawa dito. Sobrang bilis talaga. Nakita niyo yun? Nakita niyo yun? Pinapara na nito, nagbukang tanga. Ang kamote, hindi mo mapapatigil yan sa pamamagitan ng pagsabi ng speed limit. Sir, tingnan mo lantaran tingnan niyo to ha. Ayan, habang sa likod, tingnan niyo yung sa likod. Ayun babaeng enforcer, babae ba yun? Tingnan niyo ha. May mabilis, pinapara niya, dire-diretso lang. Maganda nga ng ating lugar na ito, Marilaki. Ayan na. Ayan wala kaming pakialam, ulul kayo, sabi ng mga... Kita nyo yun? Nakita nyo? Speed limit pa, sir. Mayor, speed limit pa. Maganda nga ng ating lugar na ito, Marilaki. Ang limit ng speed limit wala kaming pakialam. Bilis talaga. Kasi pagkaganda wala akong pakialam. Banking nila. Na kasi, boto kayo ng boto eh. Mawalang galang na po, Mayor. Hindi effective yung speed limit. Harangan nyo na lang ng troso ng Taon-tuwa, feel na feel nila. Nilinaw ng LTO na hindi naman ipinagbabawal ang pagtitipon ng mga motorsiklo sa gilid ng pampublikong kalsada. Ngunit kapag meron ng karera at may gumagawa na ng stunt, pwede na itong i-consider ang reckless driving kung saan pwedeng hulihin ang mga rider at organizer nito upang mapatawan ng parusa. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Grabe. Siyempre, trending, kaya kailangan pasikat sila. Ganyan ang ating gobyerno ngayon, di ba? Mga pasikat pag kami nag-trending sa social media. Antayin munang may mamatay at mag-trending bago kikilos. Ano to? Underpaid? O baka naman talagang walang kwenta yung pinuno nyo sa PNP. Hindi sana ako nakikiusap ako sa HPG. Hindi ko kilala kung sino ngayon ang pinuno ng HPG. Pero sir, galaw-galaw naman.
Kasi ang nangyayari, inaantay lang ninyo na may mag-trending, inaantay nyo lang na may mamatay bago tayo. Alam ko, pumupunta yung ibang mga tauhan nyo dyan. Pero hindi sapat. Kulang. Kaya nga sabi ko sa inyo, bakit hindi kayo magtayo ng outpost dyan? Magtayo kayo ng police outpost dyan. Oh. Di ba? Iharang nyo yung mobile ninyo. Bakit kanyo? Ginagawa nyo naman yan eh. Ang dami-daming sa karsada, nakaharang yung mobile ninyo. Kahit bawal kayong pumarada, ginagawa nyo iharang yung mobile ninyo. Bakit di nyo gawin dyan? O kaya yung mga, may ganun eh, yung parang hinaharang na pag ganun, tas dito, para talagang medyo, kasi apat naman yan eh. Harangan mo yan ng ganito doon sa isang way, sa kabila, ganun din, isang way, harangan, para medyo mag-i-slow down yung mga sasakyan. Alam nyo kung bakit mainit ang ulo ko dito? Hindi naman dahil I care sa mga kamote. I don't fucking care dito sa mga kamote na to. Kamote yan, they deserve it. Again, wala ako pinatutukoy na particular na tao eh. Yung mga kamote. They deserve it. Kung ano man yung mangyari sa kanila. Ang problema ko dyan, yung mga nadadamay na inosente. Yung sabi nga nung isa, yung mga chill ride. Kabit ride. Yung mga ganun. Ito, walang biro In fairness walang pumupunta dyan na may kabit. Walang pumupunta dyan na may kabit. Yung OBR nila, yung official back rider lang nila ang lagi nilang kasama. Kasi pagka pumunta ka dyan na kabit ang kasama mo, pag napicture, napitikan ka ng mga vlogger dyan, yari ka, pinopost nila yun sa social media. Tapos makikita yun ng jowa mo talaga o kaya ng asawa mo. Sino itong kasama mo? Hindi, nag-sideline lang ako. Naangkas. O di kaya mga joyride. Sideline ko lang yan. Papunta siyang Marilaki. Hinatid ko siya sa Marilaki, sa restaurant dyan. Bakit nakayapos? Kasi usually pagka-angkas-angkas at saka joyride, hindi nakayapos yan. Hindi nakayakap yan eh. Dito lang ang kapit niya. Kapit na kapit yung napitikan. Ibig sabihin yan, talagang kabit. Hindi ito walang biro na. Sana, kasi may mga nag-chill ride lang. Wala namang masamang pumunta sa Marilaki. Actually, dapat nga ini-encourage na mga yung para makita. Kasi maraming magaganda dyan na lugar. Talagang nature, maayos pa, hindi pa nasisira. Ang ganda ho dyan. Tapos may party pa dyan na malamig, masarap, ganyan. Maganda dyan, walang biro. Kaya maganda, pero kung chill ride lang, di ba? Kung tamang takbo lang. Ako, walang biro Ako, mabilis ako magpatakbo. Magpatakbo ng may utang sa akin. Ayun pag dumarating na ako, may utang sa akin, tumatakbo na eh. Hindi. Magaling ako. Magaling. Mabilis ako magpatakbo, pero yung straight lang. At saka yung hindi umuulan, ganyan. Sabihin straight lang. Pero pag mga paliko-liko na, hinay garutay na ako. Kasi alam ko, yung bagang ako dyan very particular ako na I do not push myself to the limit. Di ba? Bakit? Kasi pag pinus mo yung sarili mo sa limit, ibig sabihin ng limit mo, meron ng bangin. Limit mo na nga yan Konting mapasobra ka sa limit, patay ka. Di ba? Kaya dapat sakto lang. Wala namang masama kunwari mabilis ka. Sige, magmabilis ka sa straight lang na alam mong walang madidisgrasya, alam mong safety pa, kaya pa ng sasakyan mo, kaya pa ng motor mo, walang problema dyan. Pero kung alam mong delicates na yan, curve na yan, nagmamagaling ka, gaganong ka pa kunwari, gaganong ka pa, tanga ka naman pala, hindi ka marunong, hindi ka nag-training. May training yan Ang banking, hindi lang basta-basta banking yan Ako nga, hindi ako nagbe-banking Walang biro kasi may training yan, hindi po porket marunong ka ng gumanon-ganon. Kaya nga maraming bukanta nga dyan Banking, hindi alam ang tamang posisyon. Yung motor na kaganon, naka-banking sila.
Anak ng wet. Yan, nakamotor, ito yung motor. Tapos nakaganon sila, nakasayad yung mga tuhod nila. Pero yung motor nila nakatayo. Nag-banking ka pa, anak ka ng animal ka. Oh. Tapos magtataka ka ngayon, bakit nag-overshoot ka? Oh. Kasi nga, wala ka namang alam. Nagmamagaling ka lang, gusto mo mapitikan ng picture. Sana kung pipitikan ka lang pala ng picture, i-stand mo na yung motor mo, bumengking ka ng gano'n, tapos edit mo na lang. Di ba? Ayan, dami-daming edit ka, magaling mag-edit eh. Di ba, i-edit nyo nga ako naka-banking? Di ba? Pambira kayo. Ay, nako. Anyway, ito lang ha. Gusto ko lang kaya ako ito tinakil. Sana itong mga government official natin, magtrabaho kasi kayo. Wag puro politika ang inaatupag ninyo. Yan yung sinasabi ko pagka talagang ikaw ay naipwesto, na-appoint dahil lang sa political favors, mukha kang tanga. Wala kang magagawang maayos dyan. Kasi nga, wala kang alam. Because of political favors, ibig sabihin, binigyan ka lang ng reward dun sa pagsuporta mo sa isang opisyal ng gobyerno. Oh. Ano mangyayari? Kahit walang alam, ina-appoint. Di ba? Ay napapahamak tong bayan natin. Tapos ano pa? O yung mga leader ngayon, anong inaatupag? Politika. Paano pabagsakin ng mga Duterte dahil makakalaban ng aming Santa Claus na si Speaker. Gago! Okay, so galaw-galaw kayo mga animal. Yan ang banateros, boses ng ordinaryo Pilipino. Banateros ay walang makakalaban.